Mga kapasta, hello po. Pasensya at medyo iba pa rin yung boses ko. Sa mga hindi nakakita dun sa post ko, tinamaan po tayo ng sakit. Ayun nga, halata pa rin sa boses ko. Alam nyo kasi katatapos lang ng winter dito sa Pilipinas. Feel na feel ko yung snow kahit wala naman. Anyways, ayun nga, nagkasakit ako at yung nakaraan na upload natin, yung 1 oras, nirecord ko yun bago ako nagkasakit. So ngayon, pagtiyagaan nyo muna yung boses ko. So ayun nga, magta-try ako ng isang segment dito sa channel mga kapasta. Matagal ko nang gustong subukan ito pero sana po pagbigyan nyo. Fiction story po ito, pero hindi yung typical na aswang, multo o engkanto. More on mga time travel, glitch in the matrix, mga mystery stories. Pahinga muna sa aswang. Alam ko hindi nyo magugustuhan pero try lang po natin. Meron naman siguro sa inyo na kahit papano makaka-appreciate ng ganitong stories. Try lang natin ng isa, okay? Tapos babalik na tayo sa mga aswang. Anyway, start na po tayo. Sorry, napahaba yung intro ko. Ako si Alexander, 33 years old, single. Kasalukuyan akong nakatira ngayon sa Leyte at nagtatrabaho bilang construction worker. Nakapagtapos naman ako ng high school. Nangarap mag-aral ng IT. Pero nagkandamalas-malas kami, kaya hindi natuloy. Nascam kasi ng isang illegal recruiter ang tatay ko. Pinangakuan siyang paliliparin sa Saudi. Nung puntahan niya ang address ng agency sa Maynila, ay peking address pala. Abandonadong building ang natagpuan niya. Isa itong pangyayari noong ako ay 27 anyos pa lang. Katulad ng maraming taga-probinsya, ay nagpunta kami ng pamilya ko sa Maynila para makipagsapalaran. Matapos maloko ng recruiter, ay binenta ng tatay ko yung maliit na lupang namana niya sa aming lolo at lola, mga magulang niya. Ginawa niya yon para makabayad sa mga inutangan niya ng pera na binigay niya doon sa recruiter. Sa pagpunta namin ng Maynila ay mabilis naming natuklasan na wala diyaan ang pangarap. Kakaunting tao lang ang nagkakaroon ng pagkakataong makaahon sa hirap, na kahit pala nasa Maynila ka, kahit anong pagsisikap ang gawin mo, ay hindi ka basta-basta aasenso. Maraming trabaho ang pinasok ko sa Maynila. Yung iba, mapagsamantala ang mga amo. Late magpasweldo. Ino-overwork ang mga tao. At meron ding mga mapanakit. Yung huling trabaho ko sa Maynila, sa kantin. Nagde-deliver ako ng mga pagkain gamit ang bisikleta. Ako rin ang nagsisilbing dishwasher sa kantin. Hindi ko inalisan dahil nakakatipid ako sa pagkain at mabait naman yung amo ko. Sa paghahatid ng pagkain ay hindi ko akalaing doon pala magsisimulang magbago ang buhay ko. Isang araw, habang sakay ako ng bike para mag-deliver ng isang order ng pakbet, ay hindi inaasahang nasagasaan ako. Sa buong paghihirap na naranasan ko sa buhay ko, hindi ko inaakalang magkakaroon ako ng masayang pamilya. Nakangiti sa akin yung asawa kong kamukha ni Janine Gutierrez. Sinusuotan niya ako ng kurbata habang sinasabing kailangan ko munang mag-almusal bago pumasok sa trabaho, kundi ay magagalit siya. Pagkatapos akong kurbatahan ay sabay-sabay kaming nag-almusal. Sa isang pahabang mesa ay kasama kong kumakain ang 3 kong anak, 2 lalaki at 1 babae na siyang panganay. Si June at Johnny ang pangalan ng 2 lalaki. April naman ang pangalan ng panganay ko. Sinunod ko sa buwan ng kapanganakan nila ang kanilang mga pangalan. Pumayag naman yung asawa ko. Ang pangalan niya ay Lynn. Mas mabuti na raw yung naisip kong mga pangalan dahil hindi raw siya magaling magbigay ng pangalan sa mga bata. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Hanggang ngayon tandang-tanda ko yung mga itsura nila. Nagmana kasi sila sa mukha ng napakaganda kong asawa. Mukhang manika ang mga anak ko. Mga gwapo at maganda. Hindi sa akin nagmana. Kapag sinasabi ko nga yan kay Lynn,
Na mabuti na lang at hindi sa akin nagmana ang mga anak namin, ay tinatapik niya lang ako sa balikat at sinasabing gwapo naman daw ako. Napapangiti ako kapag ginagawa niya yon. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yung mga tapik ni Lynn, mga yakap niya sa akin, kahit yung mga halik na hindi na yata mauulit. Kabisado ko lahat ng birthday ng mga anak ko, ang paborito nilang cartoons at anime. Si April, dalaginding na. Yung dalawa kong lalaki, lagi kong sinasama manood ng mga Marvel movies. Napakagaan talaga ng buhay namin. Nagtatrabaho ako sa isang IT firm sa Makati. Maganda yung posisyon ko. Malaki yung sweldo. Kaya kinaya naming bumili ng magandang bahay sa Cavite. Ang kwarto sa bahay ay 3. May garahe na rin para sa coaching pinagbabalakan naming bilhin na mag-asawa. Ang saya-saya ng buhay ko. Kapag nag-aalmusal kami ng asawa ko, hindi pa rin ako makapaniwala na nagustuhan niya ako. Talaga kasing napakaganda niya. Kapag tinatanong ko kung bakit niya ako nagustuhan, 2 lang ang madalas niyang sinasagot na parang robot na pinrogram. Ang unang sagot niya, basta, mahal kita. Yun ang mahalaga. Ang ikalawa naman ay yakap lang. Palaging ganoon ang sinasagot sa akin ng asawa ko. Makalipas ang ilang taon, noong pumasok na ng college ang panganay kong si April, ay nagpasya kami ni Lynn na magkaroon pa ng ika-4 na anak. Huli na, pangako namin sa isa't isa. Nagbabaka sakali lang kami na magkaroon ng isa pang babae sa pamilya. Yun kasi ang gusto ng asawa ko. Gusto ko rin naman yun. Noong time kasi na yun ay nakalipat na ako ng ibang kumpanya. Mas lumaki ang sweldo ko dahil sa foreign company na ako nagtatrabaho. 2 na yung kotse namin noon. Yung isa pinampapasok ko sa trabaho. Yung isa naman ay ginagamit namin kapag nagpa-family outing kami. Hindi ko maalala kung ano yung trabaho ni Lynn noong bago kami maging mag-asawa. Pero naaalala kong pinatigil ko na siya sa pagtatrabaho noon para mabantayan at maalagaan ng maayos yung mga anak namin. Sa memorya ko ay walang nangyaring kasal sa amin ni Lynn. Walang dating. Ang pinaka-recent na alaala ko kasama ang aking asawa ay meron na kaming 3 anak. Araw-araw iniisip ko ang alaalang yon. Araw-araw may kumakalikot sa isip ko na hindi ko malaman kung ano. Kapag tinatanong ko naman yung asawa ko kung saan kami kinasal, saan kami nagkakilala, ano ang dati niyang trabaho, ay wala siyang binabanggit. Lagi kasing napuputol yung pag-uusap namin kapag ganoon na yung topic, na para bang may nakikinig sa amin at sadyang pinuputol ang usapan. Parang kapag sa tawag, biglang nagiging choppy, humihina ang signal, o di kaya'y may mga bagay na bigla-biglang kailangang gawin ni Lynn na dati namang hindi niya ginagawa. Halimbawa, bigla siyang magdadahilan na magbe-bake ng cake kasi request daw ng mga bata, o kaya ay magdidilig ng mga halaman. Sobrang weird ng pakiramdam. Para akong karakter doon sa isang pelikulang napanood ko. The Truman Show yata ang pamagat, kung tama ang alaala ko. Pagkatapos ng mga ganoong pangyayari, ay unti-unti na akong nag-isip. Naging mapagmasid ako sa paligid. Kahit sa trabaho, pinagmamasdan ko yung mga tao. Habang inaalala ko nga ang isang bagay na nagpa-realize sa akin na baka nababaliw na ako, ay dahil kukunti lang ang taong nakakasalamuha ko. Iilan lang kasi yung mga kapitbahay namin, at sa iilang mga kapitbahay na yon ay wala man lang akong nakausap ng matagal. Puro batian lang ng magandang umaga o kaya ay tanguan. Kahit sa opisina ay pagtatrabaho lang ang inaatupag ko. Nakikisalamuha lang ako sa mga kaopisina ko tuwing may meeting, o di kaya ay nag-uutos ako ng mga dapat gawin. Ang lagi kong tanong noon
Sa tuwing lumalabas ng bahay matapos akong kurbatahan ng misis ko, ay bakit kukunti lang ang mga taong naririto. Lalong nag-decline ang mental health ko nang ma-realize kong paulit-ulit ang routine ko. Mag-aalmusal kasama ng mga anak ko. Hahalikan sila sa pisngi o noo. Kukurbatahan ako ng asawa kong kamukha ni Janine Gutierrez. Maghahalikan kami bago ako umalis at ngingiti ang mga cute na anak ko. Sa trabaho, uubusin ko ang oras sa meeting, pag-aasikaso ng mga files, program at pagharap sa computer. Nag-o-overtime ako paminsan-minsan at kapag ginagawa ko ang pag-o-overtime, lagi na lang may isang lalaki o babaeng hindi ko maalala ang itsura ang pumapansin sa akin at sinasabing, "Hindi ka pa uuwi, boss. Baka sa'yo na ipamana ang kumpanya niyan." Nangingitian ko naman lagi. Makalipas ang ilang oras ay uuwi na ako. Ako lang ang madalas na naiiwang tao kapag nag-o-overtime sa kumpanya. Yung mga ilaw sa floor, patay na halos lahat. Isang ilaw na lang ang nakabukas. Nakatutok pa sa akin yung ilaw na para bang tinututukan ako ng spotlight. Kapag lalabas ako ng opisina, iisang gwardya lang ang palagi kong nadadatnan. Close kami ng gwardya. Lagi kaming nagbabatian. Paminsan-minsan pa nga akong bumabanat ng mga joke. Nangingiti ako lagi kapag nakikita ko yung gwardya. Kasi kamukhang kamukha siya nung boss sa pinagtatrabahuhan kong kantin. Kapag papaalis na ako sa opisina, ito lagi ang tinatanong ng gwardya. "Boss, uuwi ka na? Saan ka ba umuwi?" Lagi ko yung sinasagot ng sa Cavite. Sa sobrang inis ko sa tanong na yon, ay inuunahan ko na siya agad kung saan ako umuuwi bago pa man siya makapagtanong. "Uuwi na po ako ng Cavite," sasabihin ko at ngumingiti yung gwardya na para bang may alam siya sa nangyayari sa akin. "Sige boss, kita na lang tayo bukas." Doon lagi natatapos ang shift ko sa opisina. Ilang linggo pa nang mapansin kong paulit-ulit na lang ang mga ginagawa ko at nagpasya akong hindi pumasok sa trabaho. Kinalimutan ko yung responsibilidad ko. Nagdahilan akong inaapoy ng lagnat kahit wala naman akong sakit. Sa unang araw ng absent ko ay nag-alala agad si Lynn. Magpunta na raw kami sa ospital. Nag-aalala na rin yung mga bata. Kapag binabalikan ko ang alaala kong yon, bumabalik sa isip ko na wala akong nadadaan ng ospital o simbahan. Kahit nagpipilit si Lynn ay sinasabi ko sa kanyang huwag siyang mag-alala dahil gagaling din ako. Sinasabi ko na lang na mas gusto kong magpahinga sa piling ng mga anak namin kaysa magpunta sa ospital. Hindi naman sa nanghihinayang ako sa pera, pero ang iniisip ko noon na iniisip ko pa rin naman hanggang ngayon na magpupunta lang ako sa ospital para palalain yung sakit ko. Sa mga sumunod na araw ay lalo kong napansin ang mga kakaiba sa paligid ko. Tuloy-tuloy pa rin na nag-aalmusal yung mga anak ko. Pumapasok pa rin sila sa school. Humahalik sa akin. Kinukuha pa rin ni Lynn ang kurbata dahil umaasa siyang papasok ako sa trabaho. Sinasabi kong gusto ko munang magpahinga ng mga ilang araw pa. Isang araw habang nagpapanggap akong may lagnat at nanonood ng TV, ay napansin kong gumalaw yung bahay nang isara ni Lynn yung pinto. Galaw yon na hindi pag-uga, kundi parang galaw ng papel o tela kapag dinaanan ng malakas na hangin. Pinagmasdan kong mabuti yung dingding. Kinusot ko yung magkabilang mata ko. Pumikit dumilat ako para siguraduhin hindi ako namamalik mata. Pinagpatuloy ko yung panonood ng palabas sa TV.
habang iniisip ang kakaibang paggalaw ng dingding. Hindi ako kumain nang sumapit yung hapunan. Yung galaw pa rin ng dingding ang iniisip ko. Kahit katabi ko na si Lynn sa pagtulog at hinahalikan niya yung labi ko para pagalingin daw ako, ay yung dingding pa rin ang nasa utak ko. Kinaumagahan sinabayan ko sa pag-aalmusal yung mga bata. Nakangiti si Lynn habang sinasabing gumaling daw ako dahil sa mga halik niya. Matamis ang naging ngiti ko sa asawa ko. Sinabi kong hindi muna ulit ako papasok sa trabaho. Niyakap ko yung mga anak ko, si April tapos si Johnny at June. Niyakap ko rin yung asawa ko at hinalikan sa pisngi habang sinasabing magiging okay din ako. Kailangan ko lang ulit magpahinga. Nung magpaalam si Lynn na ihahatid na niya yung mga bata sa school, ay pinagmasdan ko kung paano niya buksan at isara yung pinto. Pagkasara ng pinto, tinitigan ko agad yung dingding. Muli itong gumalaw na parang isang telang hinangin. Hindi ko narinig na bumukas yung makina ng sasakyan, kaya naman binuksan ko yung pinto. Nakarinig ako ng mga halakhak sa labas, pero wala doon yung asawa ko at mga anak. Bumalik ako sa pagkakaupo sa sofa. Pinagmasdan kong mabuti ang kulay kremang dingding ng bahay namin. Hindi ko inaalis ang titig ko. Mga ilang oras din akong nakatitig sa dingding. Kahit dumating na yung asawa ko at mga anak ko, ay hindi ko sila pinapansin. Tinitigan ko lang ang kulay kremang dingding. Hindi ko rin sila sinabayan sa pagkain. Kahit sa pagtulog ay pinauna ko na sa kama si Lynn. Nung magsawa na ako sa pagtitig sa dingding, ay tumayo ako mula sa sofa. Dahan-dahan kong inabot ang dingding na gumalaw na parang hinanging tela. Narinig ko ulit yung mga halakhak na hindi ko nalaman kung saan nanggagaling. Pagkatapos ng halakhak ay may narinig akong isang mahinang beep na parabang may buton na pinindot. Nang kapain ko ang dingding, ay nagmulat ang mata ko. Puting kisame ng ospital ang nasilayan ko. Iyak ako ng iyak ng magising. Hinahanap ko si Lynn, yung mga anak kong si April, Johnny at June. Alam kong dinala nila ako sa ospital dahil nag-aalala na sila sa sakit ko. Nasaan yung pamilya ko? Sunod-sunod ang tanong ko nang dumating ang nurse. Panay pa ang sabi ko na kailangan kong tawagan ang pamilya ko. Kailangan ko ring bumalik sa trabaho ko dahil ilang araw na akong hindi pumapasok. Nung dumating ang pamilya ko, ang nanay at tatay ko, ay sinabi nila sa akin na nananaginip lang daw ako. Nasagasaan daw ako ng sasakyan at isinugod sa ospital. Mabuti raw at hindi ako tinakbuhan nung nakasagasa, kaya sinagot nito ang mga gastusin sa ospital. Comatose na raw ako, sabi nila nanay at tatay. Yun daw ang sinabi sa kanila ng mga doktor. Hindi raw alam kung kailan ako magigising, pero hindi ako naniniwala sa mga kwento nila. Paulit-ulit kong hinanap yung aking mga anak, pati na rin syempre yung asawa ko. Yakap lang ng nanay at tatay ko ang nagpatigil sa paghahanap ko. Himala raw ang nangyari sa akin. Dapat daw akong magpasalamat dahil nagising ako agad. Isang araw pa lang daw akong nakaratay sa ospital. Isang araw lang pala yon na napakaraming magagandang nangyari sa buhay ko. Parang gusto kong mawala na lang sa mundo pagkatapos nun. Lagi ko pa ring iniisip yung magandang buhay na naiwan ko. Yung pamilya ko, yung magandang trabaho, bahay, pati mga sasakyan. Mga bagay na hindi naman pala totoo. Nung nagising ako at umuwi sa bahay namin sa Maynila, humiling ako sa kung sino mang nakikinig na sana hindi na lang ako nagising. Ang ganda-ganda kasi ng buhay ko noong natutulog ako. Meron akong masayang pamilya, magandang asawa, karir at maayos na buhay.
Gusto kong balikan ang lahat. Gusto ko ulit yakapin at halikan yung asawa ko, pati na rin yung mga anak ko. Pero paano? Yun ang laging tumatakbo sa isip ko matapos ang pangyayaring yon. Yung tawa na narinig ko bago ako magising sa ospital. Iniisip ko rin lagi na baka nasa virtual reality lang talaga tayo at ang mga buhay natin ay isang tuldok lang sa computer o isang karakter na pinaglalaruan ng kung sino man. Iniisip ko noon na sana namatay na lang ako o sana hindi ko na-discover ang problema ng dingding sa bahay namin ni Lynn. Kung namatay ako, masaya siguro ang buhay ko dahil meron akong masayang pamilya. Sa realidad kasi, hindi ganoon ang pamilya ko. Sinira kami ng Maynila. Winasak. Naloko ng illegal recruiter ang tatay ko at naging lasinggero. Si nanay naglalabas sa kung sino-sino. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko, wala akong magandang buhay sa realidad. Pero ito ba talaga ang realidad ko? Ito ba ang ngayon? O ang tunay na buhay ko ay ang buhay kung saan kasama ko si Lynn at ang aking 3 anak? Baka itong napuntahan ko ngayon ay isang peking realidad. Pakiramdam ko ay mababaliw ako kung hindi ko ikukwento ang mga pangyayaring ito. Hindi na umuulit ang ginagawa ko ngayon, pero paulit-ulit ko pa rin kinukwestiyon ang realidad. Naghahanap pa rin ako ng problema sa dingding at mga bagay. Kahit 6 na taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito, ay nasa utak ko pa rin ang iniwan kong asawa at mga anak. Hinahanap ko pa rin sila sa mukha ng libu-libong taong nakakasalamuha ko. Kapag may nakikita akong kamukha ng asawa ko sa mall, nilalapitan ko. Nagbabaka sakaling makita niya ako. Naiiyak ako kapag nakakakita ng masasayang mga bata kasama ang mga nanay at tatay nila. Namimiss ko yung mga yakap ng mga anak ko. Sa ngayon mukhang hindi na ako gagaling. Sa totoo lang ay ilang beses na akong nagtangkang magpakamatay. Iniisip ko kasing baka sa kabilang buhay ay naroon ang asawa ko at mga anak. Naghihintay siguro sila sa akin. Iniisip ko nga ngayon, baka isa ako sa misteryo ng mundo. Yung tipong mga tatay na bigla na lang nawala at hindi na nakita kahit kailan. Naiibsan ko naman ang lungkot na nararamdaman ko kahit papano. Naiiyak ako paminsan-minsan, pero okay lang. Sa ngayon hindi naman na siguro nakakapagtaka kung sasabihin kong hinihintay ko na lang ang aking kamatayan. Sabik na akong mayakap muli ang asawa kong si Lynn at yung mga anak kong si April, June at Johnny. Gusto kong dumating na ang kamatayan ko. Dahil doon, maganda ang buhay ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Chin Peñas. Sorry po ma'am, late yung greet, ngayon lang ako nag-okay, pero belated happy birthday po Ma'am Chin Peñas. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito. Pasensya po at medyo iba pa rin yung boses ko. Muli po, ako po si Squidward. Magandang gabi po sa inyong lahat.